mga bossing. Sa susunod natin, mag-shota na naman. Uso mag-shota ngayon, ano, mga kababayan. Uso ang mag-shota sa politika ngayon, mga kababayan. Yung susunod nating topic, si A.R. De la Serna at si Harry Roque. Ay, hindi, mali. Kasi naman ito, mga ito, hindi po, mali po, mga kababayan. Panglima pa po nating topic yung A.R. De la Serna at Harry Roque, mga bossing. Okay, nagkamali lang po ako. Eto naman po, susunod. Mag-shota din talaga, mga kababayan. Ano, sabi shota ni Digong yan. Oh. Eto po, mga kababayan, baka sabihin nyo, si Mark Ramos, nag-iimbento ng shota-shota. Oh, sabi ni Emiliano Barcial Jr., sana all. Totoo naman, sana all, di ba? Ang sasaya ng love life nitong mga ito. Ito, mga bossing. Kasama po Pantasya dito. Kasama po Pantasya dito, mga kababayan. Hindi lang po, shota! Sabi po ni Montulfo. Kasama po yung Pantasya. Di ba tayong mga kalalakihan, no? Maski namang mga kababaihan, meron tayong mga tinatawag na gano'n. Gusto ko, yung tipo bang nakasuot Barbie. O, yan. Tapos, tatanggalin. para na tayong Cerex dito. Ano po? O, sa mga kababaihan naman, gusto ko, nakasuot militar. O, di ba? Ganyan. O, Angela Hero, di ba? Tama. Ano ba yung kinuwento mo sa akin? Ang gusto mo, dapat yung magtutulak muna ng kariton ng fishball. Tapos, kunyari, tatawagin ka, bumili. Tapos, sabi mo, susubuan ka. Yung ba yung naikwento mo sa akin? Ganon yung Pantasya mo. So, eto naman po, mga boss, iba. Ang gusto pala ni Digong, yung talagang naka-uniforme ho, mga kababayan. O, Sir Mon, magandang hapon po. Ayan na po, ayan. Ayan. Sabi dito, mag-shota si Nagarma, no? And Duterte, Montulfo. O, hindi ako nagsabi niya, si Montulfo, ano? Sabi kay Kayutsubero, Haklagan, Dante from Tanawan, Leyte, number 542. Tuloy na natin to. Sir Mon, pasok! Ang haba, Sir Mon, magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon. Yes Ayan. po. Sir Mon, si Jigo po ito at live po tayo sa Abante Teletabloid at nagpapasalamat po kami sa inyong panahon po sa aming programa, Sir Mon. Magandang hapon, Diego. Sa mga tagapakinig. Yes po. Sir Mon, ito po, no, sa inyo pong pagkakaalam, gaano po ka-close sina Digong at Rui Magarma? Ano po ba ang label sa relasyon nila, Sir Mon, sa inyo pong palagay? Mag-shota yan. Mag-shota, Kayo po. Nako, baka daig kayo ng dating presidente kung ganun. Kung itong sinasabi ni Montulfo ang ating pagbabasihan. Daig kayo ng dating presidente. Meron ng kinakasama, no? Meron pang shota. At hindi lang, sabi niya doon sa isang vlog natin, madaming shota yan. Hindi lang isa, kayo ba? Ikaw nga, Angela Hero. Ikaw nga, Sir Emiliano Barcial. Meron po ba kayong label doon sa mga tipo nyo? Doon sa mga type nyo? Baka wala kayong label, ha? Ano lang yun? Kumbaga, suka lang yung gano'n pagka walang label. Sabi ni Sir Noli Marquez, baka magselo si Hanilet niyan. Ewan ko nga kung ano na. Ewan kung ano na yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte kapag ka napapanood itong sinabi ni Montulfo ho, no? Baka sabihin din nakakasira kayo ng pamilya o kagaya po nung sinabi ni Harry Roque. Ano ho? Ma'am Lorelai Desner, Playboy si Digong. Real talk. Tuloy ho natin. Magshota, tapos Boyfriend ni Garma si Digong. Nung mayor pa nga, mayor ng ating dating Pangulo,
ay relasyon na sila. Oh. Ang Kumbaga, mayor pa lang daw ho, tama ba ako? May relasyon na sila. Ang numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling general manager sa PCSO noon ay dahil sa relasyon nila ni Pangulong Digong noon. Aba, grabe. Ibig sabihin, hindi po, kasi marunong magpatakbo ng PCSO yan. Kasi ganito, maaalagaan niya ang PCSO. Siya yung nababagay dyan kasi may mga charity works ang PCSO. Siya yung nababagay dyan kasi mababantayan niya yung daayaan sa PCSO. Hindi pala ganun yung ano. Hindi ganun yung naging pamantayan ho, mga kababayan. Kasi numero unong dahilan kung bakit si Garma ang napiling general manager sa PCSO noon ay dahil sa relasyon. Kaya nabigyan. Kaya yung sinasabi po doon sa Kongreso. Kongreso ba yun o Senado? Kongreso. Di ba? Nakakadire-diretso daw po itong si Garma kay Digong. O, tuloy ho natin ito. numero unong dahilan kung bakit si Garma ay napiling maging general manager ng Philippine Charity Sweepstakes noon ay dahil sa relasyon nila ni Digong, ni Pangulong Digong noon. Tapos, idagdag na din po natin yung sinasabing usapan daw po nila, mga kababayan. Ano? Yung usapang sinasabi daw po, kumbaga, nasa isang restaurant daw po si Montulfo, tsaka yung si dating Pangulong Duterte, sabi daw, alam nyo, ito si Montulfo, ano din no? Matabil din ang dila, mga kababayan kayo, kaya nyong sabihin yon sa kaibigan ninyo? Kung kunyari, kaibigan nyo, may dinedate, di ba? Ngayon nyo palang nakita. Sabi daw po ni Montulfo, ano ba? Paano tawagan nila? Pare, kung ano man yung tawagan nila. Pare, halata ako, girlfriend mo yan, Shota mo yan, Sabi ba naman ni Montulfo, mga kababayan, pangit naman, pre. kayo ho, tatanungin ko kayo, kaya nyong diretsuhin yung inyong kaibigan na, uy, ang pangit naman yung dinedate mo. Hindi naman maganda yung dinedate mo. Kaya niyo yun? Ako, hindi ko kayang gawin yun At siguro, kahit papaano, wala pang nagsabi sa akin ng ganun. No? Na, uy, ang pangit naman yung kasama mo. Wala namang, kumbaga, respetuhan na lang po. Respetuhan na lang po. Sabi ni Ma'am Lorelai Desaner, Montulfo, direct to the point. Sabi ni Angela Hero, kaya ko, Lods. Para ka ding Montulfo, Sabi ba naman, pangit man, pre. Sa salitang Bisaya daw po. So ngayon, mga bossing, sumagot si dating Pangulong Duterte. Ayon ho ito, doon sa balita, doon sa sinabi ni Montulfo. Ano daw? Masarap daw kaniig pag naka-uniforme. Hanapin ko nga yan. Masarap daw pong makaniig kapag naka-uniforme. Nako, alam na natin kung ano ang pantasya ng dating Pangulong Duterte. No? Yung tipo bang matikas, tapos unti-unti mong tatanggalan ng uniforme. Yun. Bossing. Diyos ko, madami pa tayong malalaman at para na tayong Jod ni Mango dito sa natin Dito sa channel natin 'Di ba si Rokanzaki?